umaga po sa ating lahat. Sabihin mo po sa iyong katabi, ikaw ay pinagpala ngayong umaga. Kahit maraming pagsubok, mapalad ka kasi nandito ka ngayon. Amen? God so loved the world that He gave His only Son. Who is that Son? Sino yon? Sino yon? Si Jesus. Siya ang pinaka-reason bakit tayong lahat ay naririto ngayon. Amen? Because God so loved the world that He gave Jesus to us para tayong lahat ay masaved. Amen? Para tayong lahat ay kahit dumadaan sa pagsubok, pinalalakas na tayo. Amen? Bago po tayo magsimula, inanayaan ko po ang lahat na tumayo. Magbabasa po tayo ng message ng Lord sa Isaiah 43, 1-5. Pwede ba sabay-sabay natin itong basahin? Alam nyo, maganda po yung corporate na nag-worship, corporate na nagpe-pray, and corporate na nagde-declare ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Let's declare this today. Sabay-sabay po tayo. But now, this is what the Lord says. He created you, Jacob. He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, and Cush and Seba in your stead. Since you are precious and honored in my sight, this is what God wants you to know. And because I love you, in exchange for you, nations, in exchange for your life. Pwede ba isa pa? Tagalog naman para ramdam na ramdam natin, no? Sige. Ready? Go! Israel! Huwag kang matakot! Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Come on, church. Hindi ka matutubok. Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Anong gusto sabihin ng Panginoon sa iyo? Huwag kang matakot. Mahal kita. Sasamahan kita. Kahit anong mangyari, nandito ako. Amen? Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Na nagmamahal sa inyo. Nasasamahan tayo. Amen? Hallelujah! Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga bibig sa pag-awit sa Panginoon. Fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will
He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and if it's defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and if it's defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Malakas na palakpak galing sa mabuting Diyos. Hallelujah. Come on. You move the mountains, told the wind and waves be still. You cast out demons and be the empty soul be filled. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones, showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the peace to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. More than bound in Jesus' name. Amen. You crushed the darkness and made a fool of dead and grave. Oh, King Jesus, you made royals out of slaves. And now there's breakthrough. There is freedom. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same.
fall down In Jesus' name. strongholds break. In Jesus' name. Amen. We are In healed. Jesus' name. There are miracles. In Jesus' name. More than In mine. Jesus' name. Amen. Minsan pa. Now we proclaim. In Jesus' name. Walls fall down. In Jesus' name. Strongholds In break. Jesus' name. Amen. We are In healed. Jesus' name. There are miracles. In Jesus' name. More than In mine. Jesus' name. Amen. God, we echo your authority. God, we echo your victory. Your victory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. We magnify your name, O God. Lord, sa aming kalagitnaan, walang ibang sasambahin kundi ang pangalan ng may pinakamataas na pangalan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong ituon ang ating atensyon sa Panginoon ngayong umaga. Walang ibang dapat paspurihan at sambahin sa umaga ito maliban sa Kanya. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di papabayaan. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di papabayaan. Sa iyo lamang matatagpuan. Sa iyo lamang mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
sa bahig sa dakong lihim, mananatili sa iyong piling ng masumpungan sa dakong lihim. Sumay-sumay muna
just the voice. Without instrument. Papuri! Grabe, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit. Kung ikaw ay may karamdaman, sabihin mo sa Panginoon, come on! Papuri! Sa kataas-taas. Papuri! Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari. ng langit. Kung ikaw ay may dinaranas na problema ngayon, sabihin mo, papuri! Papuri! sa kataas-taas. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ibigay natin lahat sa Panginoon. Puri! Kinukulang sa pinansyal. Come on, God will provide. Minsan pa, papuri! Come on, body of Christ! Papuri! Tanging ikaw, O Diyos! Papuri! Sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Panginoon, anumang sitwasyon ng aming buhay, ito ang aming sisigaw, O Diyos! Buhay ko Papuri! sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hallelujah! Yes, Lord. Pwede ba ipikit natin ang ating mga mata? Panginoon, sa gitna ng unos, sa gitna ng kahinaan, sa gitna ng kakulangan, sa gitna ng emptiness sa amin, ang sigaw ng iyong mga anak ay papuri. Ilalaban namin ang aming papuri. Ilalaban namin ang aming pagsamba. Ilalaban namin ang aming pananampalataya. Ilalaban namin ang aming pananalig sa nag-iisang Diyos at aming tagapagligtas, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Ilalaban namin, Panginoon, dahil sa iyong biyaya. Ilalaban namin, Panginoon, dahil sa iyong mga pangako. Mga pangako mong aming pinanghahawakan araw-araw sa lahat ng oras ng aming mga buhay. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aming nag-iisang Diyos. Papuri ay sa iyo lamang, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga mananagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Po ba ang lahat? Okay, hallelujah. Napakaganda ng ating praise and worship. Nakakaiyak po, ano? Grabe po ang presensya ng Lord. Amen. Tayo naman po ay magpatuloy sa ating tithes and offerings, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Alam ko pong lahat po tayo ngayon ay nasa pagsubok na nahihirapan ng bawat isa. Sa financial, gawa nga din po na ang ating government ay hindi din po okay. Kaya affected po talaga ang price ng ating mga bilihin. Sumabay pa na yung tax po ay tumaas, ano? So, ang ating bansa po talaga ay nasa inflation ngayon. Ganun pa man, tandaan po natin palagi na ang ating Diyos ay tapat at ang may control po ng lahat. Gusto lang po niyang makita sa ating puso na tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Sa totoo lang po, pag ikaw po ay tunay na anak ng Diyos, marami po talaga tayong pagsubok na haharapin. Isa na nga po dyan ang ating mga yung financial problem, kung tayo po ay may nararamdaman na hindi maganda. Kaya ina-encourage ko po ang lahat na wag po tayong magsasawang magtiwala sa ating Panginoon. At maging faithful sa ating Panginoon dahil alam ko pong hindi din po tayo pababayaan ng ating Ama na nasa langit. Amen po ba, mga kapatid? Sige po, share ko lang po sa inyo ang Deuteronomy 8 verse 18. Subalit alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman.
At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduang ipinangako niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Let me remind you all po na hindi lang po about sa pera ang kayamanan. We are alive today and may chance po tayong lahat na mabusog sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito ay malaking blessings na po sa ating Panginoon. Because God's Word is the bread of life. Amen po ba? Sige po, ating po ipanalangin ang ating mga handog sa ating Panginoon. Dear Abba Father in heaven, we come before you, Lord, para po magpasalamat sa lahat po ng kabutihan nyo sa bawat isa sa amin. Na kahit mahirap po ang aming mga pinagdadaanan ngayon, still kami po ay andito ngayon sa inyong iglesia at nakasurvive na naman po sa buong linggo na ito. At alam po namin na it's all because of your grace, Lord. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal niyo po sa amin. Karapat-dapat lang din po na ibalik sa inyo kung ano po ang nararapat para sa inyo. Kaya tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga handog at gamitin po para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Kayo lang po ang siyang maitaas sa araw na ito, Lord, at sa araw-araw naming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng Biblia. Santiago 4 verse 1 to 3. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Maari na po kayong magsiupo. Let us welcome the presence of our awesome God. Ganda, no? This will be our new team. Awesome God, no? Kamangha-manghang Diyos. And let us read our main text. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accept no bribes. Ang ating Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Napakadakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, kamangha-manghang Diyos, at siya'y hindi kinakikitaan ng hindi ng favoritism. Patas siya sa ating lahat at hindi siya tumatanggap ng kahit anumang uri ng bagay na hindi makakabuti para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang napakabuti po nating Diyos. This will be our last Sunday of month of October. At sabi ko nga sa inyo sa GC, countdown na tayo. 10 Sundays na lang po tayo para sa 2025. And we are praying na sana makumpleto natin yung natitira pang 10 Sunday sa mga darating pang mga Sunday. No? Hindi po talaga tayo makaiwas na may mga pagkakataon na pag-araw po ng ganitong gawain, merong mga hindi inaasahan na mga kahadlangan o maaring kaabalahan o maaring napakahalagang dapat talagang puntahan. Ganun pa man, good morning sa mga nasa online po natin ngayong mga kapatiran. Hindi man kayo nakarating, I'm very sure na kayo po ay nag-o-online ngayon at nakikinig po at nanonood po ngayon dito po sa atin. So, kumusta po kayo dyan? At kami po ay palaging nananalangin na kayo po ay maayos naman ang inyong kalagayan. Alam po ninyo, itong palagi nating tawag dito, yung palagi po nating naririnig na salita, stress, depression, at saka anxiety. Tatlo yan eh. No? Stress, depression, anxiety.
Alam po ninyo, ang nagiging resulta at bunga po nito, ditong mga nakaraan na akin pong naobserbahan ay pagkakaroon po ng desisyon dahilan po sa tatlong nakakapagpahirap po sa atin ay humahantong po ito sa pagpapasya ng pagpapakamatay. No? Dito po sa ating lugar, meron po tayo dito mga ilang kwento na mga nagpakamatay. At hindi lang po basta mga ordinaryong mga tao. Ang nakakalungkot po ay minsan ang pagpapatiwakal ay mga estudyante pa, no, mga mag-aaral, no? At dito natin napapatunayan na may kaya naman, may pera naman. Sabi ko nga, kung meron sigurong nakakapagpa-stress sa atin, yung wala kang pera. Tama? Isa yan sa nakakapagpa-stress. Totoo yan, totoo yan. Kahit sa amin, pagka talagang isipin mo, may mga trabaho na yung lahat halos kami, pero pag dumating sa punto na wala kang pera, talagang very stressful. Pangalawa siguro na pwedeng makapagpa-stress sa atin, yung merong mga may sakit, nasa ospital, tapos wala ka man lang magawang paraan para sa kanila. O maaari naman, ang pinaka-worst to worst ay yung ikaw ay nawala ng mahal sa buhay. No? Talagang nakaka-stress ang bagay na yan. So, kaya nga naman, maganda itong ginagawa po natin dito na pinag-aaralan natin yung nakaraan, yung tinatawag nating earthly wisdom at saka heavenly wisdom. No? Kasi ang earthly wisdom, iba talaga yung kanyang pananaw eh. Iba yung perspective niya pagdating sa buhay. No? Kasama na yung pagpapatiwakal, kasama na yung mga negativism, kasama na yung pagkakaroon ng pagpasok sa kaguluhan, pagpasok sa kamunduhan, pagpasok sa kasalanan, hindi magandang pananaw sa pagpapamilya, hindi magandang pananaw sa kanyang pagtatrabaho, sa pangunguna sa kanyang pinagtatrabahuan, o kaya ay kumpanyang kanyang pinangungunahan. No? So, look at us. Ang ating bansa ay napakarami pong obserbasyon ng earthly wisdom. No? Nakakalungkot talaga. Sobra tayong nalulungkot dahil sila po ay nakagagawa ng hindi pang makalangit na karunungan. Samantalang ang pangmakalangit na karunungan ay punong-puno ng pagmamahalan, pagsasaayos, magandang direksyon, no? Paggamit ng mga tamang salita, pagsasangkap sa kaisipan ng mga tama, pero yung pong mga earthly wisdom, talagang kontra sa heavenly wisdom. So, sa ating pong pagiging tao, na ang composition ay body, soul, and spirit. Diba? Katawan, kaluluwa, at espiritu. At meron tayong tinatawag na will o yung tinatawag nating kagustuhan. Ang ating tinatawag na kalayaan na makapagdesisyon sa ating sarili. Kung meron pong tinitingnan ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang ating pong puso. Kaya yun po ang paksaan natin ngayon. Natalakay na po natin yung pangkaisipan, natalakay na po natin yung pagsasalita natin na dapat natin gagamitin kung saan. Ngayon naman, tatalakayin po natin yung may kinalaman po sa puso. What is in heart is the real you. No? Kung ano ang nasa puso mo, yun ang totoong ikaw. So, kung titingnan po ng Diyos ang inyong puso ngayon, yan na ikaw. Okay? Gamit tala siguro ako ng mic. Okay. Yung paraan
ng ating pagsamba ngayon. Ang pinaka ano yung ginagawa natin, yon ang nalalaman ng ating puso. Kaya sabi nga dito sa James chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sa Tagalog po yan, ang puso natin ay madaya sa lahat. Napakadaya, no? And beyond cure, wala nang makakagamot, sabi dito. Sino ang makakaunawa dito? Madaya po yung ating puso. Totoo naman, mapanlin lang. Mula po sa mapanlin lang na isip, kung ano po yung nabuo na proseso, yun po yung makikita dito sa ating puso. At napakadaya talaga. Sabi ng Biblia yan, sa Matthew 15:18-19, pag binasa po natin, but the things that come out of a person's mouth come from the heart. Ang context nito, hindi yung pumapasok ang problema, kundi yung pinanggagalingan ng puso na lumalabas sa ating pagkatao. And this defile them. Sisirain ang buhay natin ito. For out of the heart come evil thoughts. Mula dito sa ating puso, sabi dito, pumapasok ang masamang kaisipan, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. No, kung ang puso mo ay marumi, kung ang puso mo ay hindi nakaayos sa harapan ng Diyos, ang pumapasok sa isip mo ay hindi mabuti. Earthly wisdom, pagpatay, pangangalunya, pagpasok sa imoralidad, kahit pagnanakaw, mga maling patotoo at paninira ng buhay. No? Kaya titinan po natin ang pagiging totoong ikaw. Ito bang kaharap ko ay ikaw na ba talaga yan? O meron dalawang mukha na ipinapakita? Okay? Ikaw ba na naririto ngayon ay katulad din ng ipinapakita mo sa iyong bahay? O baka magkaiba ang personalidad ng nasa bahay at nag-iibang anyo na naman siya pag nasa simbahan. O nag-iibang anyo na naman siya pag nasa barkada niya o kanyang kaibigan. Hindi po kayang linlangin ang Diyos pagdating sa kung ano ang nasa puso po natin. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 16-17, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ganda nito, sabi na Apostol Pablo, habang ang ating, wag tayong mawala ng pag-asa, sabi niya dito, habang ang ating katawang lupa, panglabas, ay unti-unting napapahiwalay sa mundong ito. Yung atin namang panloob na espiritual ay patuloy na binabago ng Diyos. Kaya sa mga mayroong magandang pananampalataya sa Diyos, I don't care kung kunin na ako ng Diyos ngayon. Tama? Kasi hanggat pag ang ating katawang lupa ay nawala, at ang ating namang Espiritu Santo, ang ating kaluluwa ay punong-puno ng mabubuting pang-espiritual sa pang-araw-araw na pagbabago, okay lang. Kaya sabi na Apostol Pablo, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. No? Wala kang talo kapag ikaw ay nasa Panginoon. Kaya sa pag-uusap po natin ito, gusto kong malaman ninyo na yung digmaan ay wala po sa daigdig na ito. Ang totoong digmaan ay spiritual. Spiritual. No? Nung magsimula naman tayong maging sanggol, mabubuting bata naman tayo eh. Diba? Wala naman nakakaisip nung tayo po ay sanggol, mga batang katulad niya.
Wala naman nakakaisip sa atin ng mga pagsisinungaling, pagmumura, pagbibisyo. Lumalaki tayo sa isang mundo ng digmaang espiritual. Diba? Efeso 6:12-13. For our struggle is not against flesh and blood. Sabi dito, yung ating pong digmaan ay wala doon sa laman at sa dugo. Wala sa physical natin. But against the rulers, sa mga pamunuan, against the authorities, sa kapangyarihan, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Hanggat kayang gawin ng makamundong gawain para ikaw ay ilayo sa Diyos, gagawin niya ang lahat ng paraan. Mabuti itong ating bansa, hindi pa talamak sa mga gawaing sobrang makamundo. Pero merong mga bansa na talagang talamak pagdating sa mga imoralidad, pagdating sa mga lust of the flesh. Talaga garapala na yan, no? Kahit sa publiko, gagawin nila ang mga bagay na karimari-marim at hindi nakakatanggap-tanggap sa atin bilang tao. No? Nawawala yung kanilang pagrespeto sa kapwa-tao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kaya ang tingin nila sa mga kababaihan, mga pwedeng gawa ng kalapastanganan. At ganon din naman sa mga kalalakihan. Pero hindi naman ang problema ay ikaw at ako. Ang malaking problema po talaga natin, kaya tayo po ay nakikipaglaban, yung mga nasa sa kapaligiran po natin ng mga makamundong espiritual, na siya pong umi-impluwensya sa atin patungo sa pagpapakamatay, patungo sa mga negatibong kaisipan, patungo sa pagbulong sa ating tenga na wala ka ng pag-asa. Bumigay ka na, kitilin mo na lang ang buhay mo. Hindi ikaw yun eh. Sa totoo lang, hindi ikaw. Lumalaki ka sa mundong ang labanan ay espiritual. Habang ang mga magulang mo ay dinadala ka sa makadiyos na paraan, eto naman ang sanlibutan, hakatakin ka naman sa mapanlinlang na paraan para ilayo ka sa Diyos. Hindi niyo po ba napapansin yan sa inyong mga sarili? Hindi niyo po ba napapansin na lumilipas ang maghapon, ang salita ng Diyos ay hindi niyo na pinapansin? Nalilibang kayo, nalilibang tayo sa mga gawain dito sa mundong ito. At ang espiritual ay nagiging pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima na lang sa ating buhay. Hindi niyo po ba napapansin sa inyong sarili na tama naman sa isip mo ang pagpapahalaga sa gawaing katulad dito? Pero hindi napaglalabanan kapag dumating ang isang sitwasyon na ang sanlibutan na ang humihingi ng pagkakataon. Mas nananaig madalas ang desisyon ng mundo kaysa desisyon ng espiritual. Hindi niyo po ba napapansin? Hindi ikaw yan. Labanan niya ng espiritual sa isip mo, labanan niya ng espiritual sa kadiliman, sasalitain mo, iisipin mo na nakikita ng Diyos sa iyong puso. Kaya dapat mong maintindihan ang mga bagay na ito. Number 1, yung conflicts and quarrels. May sinabi po ang banal na kasulatan sa atin tungkol po dito. Kinakailangan maintindihan po natin ito sa Santiago Kapitulo 4. Sabi dito, James 4:1-3, basahin natin, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire, but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Tingnan po ninyo, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away?
Ano sabi ng Biblia? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban? Saan? Sa inyong kalooban. May battle yan eh. May battle. Di ba? Kaya ang tao sa tao hindi magkasundo. Meron pa silang tinatawag na saulian ng kandila. Meron pa silang tinatawag na itataga ko sa bato. No? Magkalimutan na tayo. Meron ganyan eh. Alam mo kung bakit umaabot yung ganyan? Sabi dito sa banal na kasulatan, naglalaban-laban ng inyong kalooban sa mga pagnanasang nagmumula sa inyong kalooban. Ang problema hindi ikaw. Ang problema yung impluwensyang nanggagaling sa labas para maging ikaw yan. Maging ikaw yan. Kahit yung mga nagpapakamatay. Sa katotohanan ng kanyang pagkatao, hindi naman siya nilikhang ganon. Pero lumalaki siya sa environment ng sanlibutan ito. Na ang nakikita niyang mundo ay makasalanan. Na nakikita niyang mundo gawaing mali, tama. Di ba? Kaya meron tayong kaisipan, ano tawag dito? Ang mga bagay na mali sa isang magulang na ginagawa niyang mukhang tama ay nagiging tama sa paningin ng bata sa kanyang paglaki. Kaya pag kinalakan ng bata ang pagmumura, dahil nanggaling sa magulang, tama sa kanya yun eh. Nakukuha po yung ibig ko sabihin. Tama sa kanya. Lahat ng mga bata, kung ano yung nakikita sa paligid na nakikita sa mga nakakataas sa kanya, na kung saan ay siyang sinusundan at kinamumulatan, sa kanyang paningin, tama yun. Kailan nagiging mali? Kapag ang espiritual ng Diyos pumasok sa kanyang buhay. Amen? Diyan nagsisimula yung pagbabago natin eh. Kung ako lang sa ating sarili, pare-pareho tayong walang Diyos, baka wala tayo talaga dito. Baka iba-iba yung ginagawa natin. Baka katulad ng mundong nakikita natin, gano'n na rin ang ginagawa natin. Pero dahil merong isang Diyos na nagpakilala sa atin kay Kristo Jesus, na hindi tayo nagdalawang isip, na sila'y ating mahalin, sampalatayanan sa ating puso, may nagbago. Amen? May nagbago. Nagbago ang isip, nagbago ang salita, nagbago ang puso. Kaya sabi ni Santiago, yung inyong pagtatalo-talo, saan ba nanggagaling yan? Yung inyong alitan, saan ba nanggagaling yan? Hindi ba dahil sa mga pagnanasang naglalaban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Totoo naman ito. Totoo to. Sa realidad ng buhay, para makamtan mo ang isang bagay na gustong-gusto mo na makamit, kahit pumatay ka, gagawin mo. Tama? Yan ang mundong ginagalawan natin. Kaya pumapatay kayo, mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gusto-gusto nyo, ngunit hindi nyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi naman kayo humihingi sa Diyos. At yung paghingi sa Diyos, yun ang binabantayan naman ng sanlibutan ito para wag nating gawin. Tama? Imbis na sa Diyos ka humingi, imbis na humingi ka na saklolo sa Diyos, ang kaisipan mo ay babalutin ng impluwensya ng kasamaan para dalhin ka sa pagsuko, give up ka na, hindi mo na yan kaya, magpakamatay ka na lang. O yun ang nangyayari sa mundong ito. Mang-away ka na lang, sumama ka na lang sa gawaing masama kasi dyan ka magkakapera ng malaki. Amen? Yan ang sitwasyon ng ating mundo. Kaya nagkakaroon po ng conflict at pag-aaway-away. Hindi pagkakasundo. Anong resulta? Wars, fight, coveting, murder. Yan ang sinabi ng Biblia. Pangalawa, the world versus God. Ang sanlibutan at ang Diyos natin. Tingnan po ninyo ang talata pong James 4:4. Sabi po dito sa James 4:4,
You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Sana maintindihan ninyo itong mabuti, ang talata pong ito. Ang sabi po dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, kaaway ka ng Diyos. Kung ginagawa mong patuloy yung hindi tama, kaaway ka ng Diyos. Kung ang sanlibutan ay patuloy mong minamahal, kaaway ka ng Diyos. Hindi kaaway na ang Diyos ay galit sa iyo. Kaaway na ang Diyos ay galit sa ginagawa mong mali. Kasi mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal na yon hindi magbabago. Pero ang Diyos natin ay galit sa maling gawain. Kaya kailanman ang Diyos hindi mo magiging kaibigan sa mga gawaing mali, gawain ng sanlibutan. Kaya kung ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay makadiyos na, ikaw ay merong kaisipang panlangit, at namumuhay ka pa rin sa mundong ito, kahit simba ka ng simba, kahit basa ka ng Biblia, kahit samba ka ng samba, kahit panalangin ka ng panalangin, pero sa puso mo ay merong mapagkunwaring masama na umiiral po dito, kaaway tayo ng Diyos. Hindi tayo papaboran ng Diyos sa ating pong ginagawa. Alam niyo po ba? God's jealousy and grace. Yun po ang tugon. Dahil ang Diyos po ay seloso at ang kanyang biyaya ang dapat mas mangibabaw sa atin. Sabi sa James 5:6, or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused that to dwell in us, but He gives us more grace. That is why Scripture says. Sabi po dito, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Sinong pagpapalain ng Diyos? Yung mapagpakumbaba, yung sumusunod sa Kanya, yung minamahal siya, hindi ang gawaing galit ang Diyos sa mga bagay na ito. Hindi mo kailanman makokompromise ang Diyos sa mga gawain pong mali. Kaya sabi dito, submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang kailangan po dito ay humility and submission. Wala naman tayong matututunang mabuti sa mundo, kundi ang magkapera, siguro. Wala naman tayong mabuting matututunan sa mundo, kundi ang masunod siguro, yung pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Wala naman. Yun lang ang ating mapapansin. Katulad ng mundong ito, kapansin-pansin ang mga masagana ang buhay. Maraming pera, may kapangyarihan, mayayaman. Pero dahil may mundong kaisipan, tingnan mo ang buhay naman nila. Magulo, inuusig, pinag-uusapan, walang katahimikan. Di ba? Ngayon, dahil namamanhid sa kasalanan, ninigitian na lang nila. Tinatanggap na lang nila kahit na pag-usapan pa sila ng maraming tao. Yan ang
makasanlibutang gawain. Pero ano sabi ng Biblia? Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. No? Magpasakop ka sa Diyos, sansalain mo ang dyablo, at lalayo siya sa iyo. Yan lang kailangan po natin. No? Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Next is draw near to God. Lapit ka lang sa Diyos. Lapit ka sa Diyos. Talatang 8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lapit ka sa Diyos, lalapit siya sa iyo. Hugasan natin ang ating mga kamay, tayong mga nagkakamali. Linisin natin ang ating mga puso, tayong pabago-bago ang isipan. Itutok lang natin sa Diyos. Huwag tayong pupunta sa mga gawaing makamundo, makasanlibutan. Hindi tayo sasamahan ng Diyos dyan. Ang gagawin po natin, maging sensitibo tayo magpasakop sa Diyos, sansalain ang gawain ng dyablo, lumapit tayo sa Kanya, at magpakumbaba tayo sa Kanya. James chapter 4 verse 9 and 10, grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and joy to gloom. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Kung may nalulungkot, makilungkot tayo. Kung may masaya, makigalak tayo sa Kanya. Ganun lang po. No? Makisaya tayo sa gawaing tama. Makilungkot tayo sa nakikita nating may kamalian na dapat natin silang maituwid. Manatili tayong may kababaan sa harapan ng Diyos, at ang Diyos ang mag-aangat sa atin. Pero syempre, hindi natin maiwasan na tayo po'y hatulan, at hindi rin natin maiwasan na tayo po ay humatol. Pero ano sabi ng James 4:11? Do not speak evil or judge your brother. Huwag tayong magsalita ng masama sa ating kapwa, at huwag din tayong humatol sa ating kapatid sa Panginoon. Kaya ito po ang ating pong pamilya. Spiritual family po natin. Hindi tayo humahatol, pero hindi rin tayo kumukonsinti kung may mali. Paliwanag po? Pag nakita ng tatay pastor may mali, sasabihin ni tatay pastor, mali yan, baguhin mo ang iyong pananaw sa bagay na yan. No? Pero wala tayong karapatang humatol sa isa't isa. Bakit? Wala kang kakayahang basahin kung ano talaga ang nilalaman ng puso ng tao, kung ano talaga ang pinagdadaanan ng tao, kung ano talaga ang dahilan bakit siya nagkaganon. Pero ang iglesyang ito, nagmamahal, nakikinig, umuunawa, at gumagabay para baguhin ang buhay na dapat ay mabago. Amen? Yan, napakaganda po, ano? Brothers and sisters, do not slander one another. James 4:11. Anyone who speaks against brothers or sisters or judges them speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it but sitting in judgment on it. Mga kapatid, huwag kayong magsira sa isa't isa. Ang naninira humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isa ka ng hukom. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Alya? Kaya, nako, napakahirap talaga. So, ano po yung susi? Para maintindihan natin ito, key themes po natin. Number 1, the danger of worldly desires and conflict. Ang mapanganib na makasanlibutang pagnanais at ang pagkontra nito, paglihis sa kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, the importance of humility and submission to God.
yung kahalagahan po ng ating pagkapasakop at pagsusuko ng buhay sa Diyos. Pangatlo, the need to resist the devil and draw near to God. Yung pangangailangan ng ating pagsansala sa gawa ng masama at paglapit natin sa Diyos. At number 4, the prohibition against judging other. Yung pagbabawal na tayo ay humusga sa ating kapwa. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, mga anak namin dito sa JC How na ipinagkatiwala sa atin, kung ano ang nasa puso mo, yun ka. Kaya tingin-tingin sa salamin, tingnan mo kung ikaw ay mapagkunwari o totoong ikaw. Ngayon, kung talagang ikaw na yan at meron ka talagang dalahin sa iyong kalooban, may mga bagay na nagiging dahilan para papanghinain ka, ano sabi ng Biblia? Submit yourself to God, resist the devil, di ba? And he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Pag meron tayong mga bagay na magulo, ang sanlibutang ito ay hindi tayo tinatantanan para tayo ibagsak, ilayo, papanghinain. Ano ang sikreto? Magpasakop sa Diyos, sansalain ang gawain ng mundo, huwag tayong sumama, lumapit tayo sa Diyos, di ba? At lalapit siya sa atin. Magpakababa tayo, sabi ng Bible, itataas niya tayo. Ang Diyos ay galit sa mga mayayabang, ngunit nagbibigay siya ng gantimpala at kagandahang loob sa mga nagpapasakop at nagmamahal sa Kanya. Amen? Mga kapatid, tayo ay tumayong lahat at awitin natin yung awitin na with all I am. Pag makakarating tayong lahat, talagang wala na palang mauupuan. Awit po tayo. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I Praise God. am, I'll walk with you. I walk with you. Hallelujah. Wherever you go, through tears
ipinanganak na sadyang masama. Lahat kami ay ipinanganak nung kami ay mga sanggol pa na merong malinis na isip, tamang puso. Pero dahil po sa makasanlibutang impluwensya at espiritual na naglalaban sa kadilimang ito, na ibig ng kaaway sa espiritual, si Satanas, na kami mapasa kanya. Samantalang hindi pumapayag ang aming Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kami ay mapunta sa masama. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang nagbayad, tinubos kami sa aming mga kasalanan, at kami na nanampalataya at nakakandang sumunod, na unti-unti nakakaranas ng pagbabago ng kaisipan, ng pananalita, ng pag-ayaw sa mundong ito at sa gawaing makamundo, ay tunay na nagkakaroon ng pakikipagbaka araw-araw. Sa sino man sa amin na totoong nanampalataya, nakatitiyak kami na merong pagbabago araw-araw. Nakatitiyak kami na merong konsensya na tumatanggi sa mga mali at gawaing masama. At nakatitiyak kami na ang Espiritong nasa Kanya ay palaging may pagmukauhaw, pananabik sa iyong salita, pananabik na ikaw ay sambahin, pananabik na laging manalangin at kausapin ka. Panginoon, sa mga panahon na kami po ay pilit inilalayo sa iyo, salamat po at muli kayong nagturo sa amin. Lumapit kami sa iyo. In the name of Jesus, sansalahin namin ang mga mundong gawain. Sansalahin namin ang kasalanan. Sansalahin namin ang kadiliman. Sansalahin namin ang gawaing mali. Lumapit kami sa iyo, lalapit po kayo sa amin. Magpakababa po kami, itataas po ninyo kami. At naintindihan po namin na kapag ang aming pong malayang espiritu ay binigyan namin ng kalayaang lumapit sa iyo, magtatagumpay po kami. Amen. Panginoon, hindi kami makakatanggi, sapagkat kung ano ang ipinapakita namin ngayon sa kasalukuyang ito na kami magkakaharap, ito na kami. Ito na kami. At maaaring kami na ito ay pwede pang magkaroon ng panlilinlang sa isa't isa. Pero hindi papayag ang aming Diyos na higit na makapangyarihan sa espiritu ng sanlibutan, na may espiritong sadyang nanirangan sa amin bilang katawan at templo ng banal na espiritong ito, ang siyang magtutuwid sa amin araw-araw hanggang kami ay patuloy na mapaging banal, mapawalang salang tuluyan at lumakad sa tamang katuwiran. Panginoon, kayo ang aming pag-asa, kayo ang aming pinaniniwalaan, at sa iyong kamay nasa sa inyo ang aming pong buhay, aming Panginoon. Kaya naman, sa umagang ito, kasama namin pinapanalangin ang pamilya po ng Ate Wendy. Namatayan po siya ng kapatid. Iyo po siyang Panginoong bigyan ng kapayapaan at iayos po ninyo ang lahat-lahat hanggang mailibig po ang labi ng kanya pong kapatid. Naalala po namin ang aming mga kapatiran na nagpahayag na sila po ay may mga karamdaman. Abutin po ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga karamdaman na pinagdadaanan ng aming pong mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dalangin po namin na magtumibay ang kanilang kalooban at tumakbang ng pananampalataya laban sa anumang uri ng problemang pinagdadaanan. At tulad po ng mga mensaheng ito, nawa po ito ay makatulong sa kanila upang makapagpalakas habang sila po ay nanunood sa amin at nakikinig ng iyong pong salita. Sa aming pong bansa, na patuloy namin sa iyo pinagkakatiwala sa mga tao na ang paniniwalay sa isip mo lang. Panginoon, ipaabot niyo po ito hanggang sa kanilang kalooban ng puso upang tunay na sila po ay magkaroon ng personal na kaugnayan sa iyo. Salamat po, maging sa aming pag-iwahiwalay.
sa aming kanya-kanyang pamilya, sa mga kapatirang hindi po namin nakasama ngayon, ang pag-iingat at pagpapala at patuloy na biyaya ng kasaganaan ay maranasan po namin. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.